Ang mga agila ay nagtitipon ng sama-sama. Mula sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana. Inamahal na mga leryo sa lawa. Noong Pebrero 28, 1963, ito ay kumulog. Pitong anghel ay nagmula sa kawalang hanggang at lumitaw sa ikapitong mensahero ng Diyos. Siya ay dinala sa piramide ng konstelasyon pagkatapos isang supernatural na ulap ang lumitaw sa kalangitan sa Arizona. Ito ay isang tanda na ipinadala ng Diyos ang kanyang ikapitong anghel na bumalik sa Jeffersonville upang buksan ang pitong mga selyo. Pebrero 28, 2025, pitong mga planeta ang nakahanay sa kalangitan. Ang nobya ay naghahanda ng kanyang sarili upang magtipon at pakinggan ang pitong mga selyo. Inaanyayahan kayo sa pamagitan ng Panginoong mismo na magtipon kasama ang nobya mula sa buong mundo upang marinig ang tinig ng Diyos na ibunyag ang paghayag ng pitong mga selyo. Ang araw na ang mga propeta at sages ay nagnanais at naghihintay mula pa noong simula ng panahon na gaganap ang makapangyarihang anghel na sinabi ng Diyos na magpadala siya sa mundo sa mga huling araw ay dumating upang buksan at ibunyag ang mga nakatagong misteryo ng Diyos. Kaya't ang ating Panginoong Hesus ay makabalik para sa kanyang tapat na nobya at dalhin tayo sa aming hapunan sa kasal. Ang aking unang tungkulin habang papasok ako sa bagong simbahan, ikinasal ko ang isang binata at babae nga nakatayo sa opisina. Nawa ay isang uri na ako ay isang matapat na ministro kay Kristo upang maghanda ng isang nobya para sa seremonya ng araw na iyon. Sa araw na ito, ang salitang ito ay natutupad. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamagitan ng kanyang anghel. Inihahanda ang kanyang nobya para sa seremonya ng araw na iyon. Sinusundan namin ang kanyang mga tagubilin sa liham. Ang nobya ay naghanda sa kanyang sarili sa pamagitan ng pananatili sa tinig ng Diyos sa mga tape. Anong narinig natin sa pamagitan ng mga panaginip at pangitain? Ang pagkain. Narito, ito ang lugar. Isang tinig ang nagsabi sa kanya, magdala ng pagkain, itabi ito. Iyon lamang ang paraan upang manatili ang mga ito dito at bigyan sila ng pagkain. Marami ang naniniwala na siya ay nangahulugang manatili ka lang sa salita at totoo yun. Sinasabi niya yun, ngunit ang nobya ay babasahin din sa pagitan ng mga linya habang ang nobyo ay nagsasalita sa kanyang nobya. Kahit na ang mga pangitain na ibinigay ng Diyos dito sa lugar, hindi ito naintindihan. Iyon ang dahilan naririnig mo ako sa mga tape. Sabihin kung ano ang sinasabi ng mga tape. Sabihin kung ano ang sinasabi ng mga pangitain. Ngayon, kung gising ka na, may makikita ka. Kita? Inaasahan kong hindi ko ito hahawakan sa aking kamay at ipakita sa iyo. Kahit na ang mga pangitain ay hindi maunawaan, kahit na matapos niyang binigay ang mga interpretasyon sa kanila, iyon ang sinasabi niya sa amin. Kung ayaw mong malito o hindi maunawaan, pindutin ang play at pakinggan ng insakto kung ano ang sinasabi ng tinig ng Diyos. Alam kong ang salita ay may mga kahulugan ng tambalan, ngunit ito ang aking interpretasyon. Ang mga pangarap at pangitain lahat ay nagsabi ng parehong bagay. Manatili sa mga tape. Kung mayroon kang isang katanungan, pumunta sa mga tape. Ang mga tape ay nakaimbak na pagkain ng Diyos. Sabihin mo lang kung ano ang nasa mga tape.
Huwag magdagdag ng wala rito. Ang mga tape ay sa gayon ang sinabi ng Panginoon sa nobya. Ang salita ay dumating sa propita. Sa kanya lang, ang propita ay ang tanging banal na tagasalin ng salita. Ang propita ay tumawag at mamuno sa nobya. Ako ang hahatulan sa kung ano ang sinabi ng mga tape. Itinuro ko ang lahat sa mga tape. Ang aking minamahal na mga leryo sa lawa, sa akin, ang pagpindot sa play ay ang kasimplihan ng Diyos para sa ngayon. Bawat linggo ay mas nasasabik ako. Ano ang ibubunyag ngayon habang ang kanyang nobya ay nagtitipon upang marinig ang mensahe? Alam ko, ang banal na Espiritu ay magpapahid sa bawat isa sa atin habang inihayag niya ang kanyang salita na hindi pa dati. Pakiramdam ko sa anumang sandali, darating siya at kunin kami sa aming hapunan sa kasal. Kami mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Kami mga anak mula sa Diyos. Kami, tagapagmana ng mundo. Kontrolin namin ang kalikasan. Magsasalita kami sa pagkakaroon. Kami ay nobya. Inilaan natin ang ating sarili na bago sa gawain at ilalaan ang ating sarili kay Kristo. Brother Joseph Branham. Pizza, Linggo, Marso 2, 2025. Mensahe, ang Diyos inukubli ang kanyang sarili sa kasimplihan, pagkatapos ay inihayag ang kanyang sarili sa gayon din. 63-0317 im. Oras, alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Ito ang pagtatapos ng liham mula kay Brother Joseph Branham sa Jeffersonville, Indiana. Hanggang sa susunod na pagpalain ka ng Diyos at Shalom.